Right. Magandang hapon sa inyo mga ka-Pork Champ. Ako po si Dr. Rolly Encarnacion, Managing Director ng East Asia Veterinary Products Incorporated na kasama ang Pork Champ at ang King Vet Products. Ako rin ay National PVMA Board of Director at ako po ay mahigit ng 30 taong bilang veterinary ng baboy. At ngayong hapong ito, inaanyayahan ko po kayo sa seminar na ito upang mabigyan ng mga karagdagang impormasyon tungkol sa tinatawag nating biosecurity at disinfection. Alam po natin ngayon na may malubhang sitwasyon ang ating pamayanan, ng ating bansa tungkol sa COVID-19. Hindi pa po tayo tapos sa problema natin ng African Swine Fever sa mga magbababoy. At meron din po mga balita tungkol sa mga iba't ibang sporadic outbreak of Newcastle disease o yung avian pest sa iba't ibang lugar sa buong Pilipinas sa mga nakakaraang linggo at buwan. Ganon din yung huling balita na nakarating sa ating pamahalaan tungkol sa highly pathogenic avian influenza o bird flu na naging positibo sa isang isang puguan sa munisipyo ng Jaén, lalawigan ng Nueva Ecija. Na rapat na maging topic o paksa natin ngayong hapon dito sa ating seminar ng Pork Champ ay ang biosecurity at disinfection. Ano po ba ang pagkakaiba ng biosecurity at ng disinfection? Alam po ninyo, ang biosecurity ay isang proseso sa katunayan na isa lamang bahagi nito yung disinfection. Dahil ang biosecurity ay yung kabuuang dapat nating gampanan o gawin. Mga pisikal na hakbang na ang layunin upang mabawasan ang magiging problema para magkaroon ng pumasok ang sakit o karamdaman sa mga iba't ibang livestock farm, piggery, poultry. Paano itong kakalat sa loob ng isang farm? At paano ito mapupunta sa iba't ibang lugar o mga kalapit na mga nag-aalaga ng baboy o hayop. Maaaring ito ay sa loob o sa labas ng isang farm o maaaring sa isang establishment. So makatuwid, ang biosecurity ay magbibigay tukoy sa proseso kung ano ang dapat nating gawin upang maiwasang pumasok, lumala at mamatay ang mga alaga ng hayop o kumalat pa sa ibang lugar. Ang disinfection po ay isang proseso naman na tayo po ay magbibigay ng chemical disinfectant upang mapatay ang iba't ibang mikrobyo o pathogenic microorganisms na nagiging sanhi ng magkasakit ang baboy, manok, at ngayon din po sa tao yung COVID-19. Ano ang pagkakaiba pa ng dalawa? Sabi nga natin, palagi sa biosecurity, yung kabuuang proseso. Paano maiwasan pumasok ang sakit, paano mapipigilan, at paano hindi mahawa ang iba o mapupunta sa ibang lugar. Disinfection, tatlong proseso actually bago disinfection: cleaning, sanitizing, disinfecting. Ano yung cleaning? Yung cleaning, yung lilinisin mo ang lugar sa mga solid waste, particle, organic material. Halimbawa, kalat, mga dahon, mga dumi ng baboy, ihi ng baboy at manok, mga kalat na dumi, mga alikabok, mga lupa, o kung ano bang mga basura na nasa kapaligiran na gusto mong linisin, yun ang cleaning. Pagdating sa sanitizing, ito naman ang proseso, pagkalinis mo ng mga solid materials, organic matter,
hugasan mo na yung kapaligiran na gusto mo linisin. Gagamit ka ng sabon, panlaba, sanitizer o detergent, babrasin mo, pwedeng mga kisame, bubong, bakod, pader ng kulungan, yung mga flooring, babrasin mo. Tapos, babalawang mabuti, no? So, babasahin ng tubig, sasabunin, babalawan. Pag malinis ang kapaligiran, doon ka na ngayon magtitimpla ng mga chemical disinfectant. Kagaya ng Vivatec ng Porcham, kombinasyon ng glutaraldehyde at benzalkonium chloride upang ihalo mo sa malinis na tubig, i-spray mo, imamap mo, i-apply mo, pwedeng air disinfection. Yung po ang biosecurity at disinfection. Paano ito makakatulong? Sa problema sa African Swine Fever, makakatulong ito sa pamamagitan ng huwag pabayaang makapasok ang ASF virus sa loob ng iyong babuyan. Konti man ang alaga mo, marami. Pangalawa, araw-araw, pagkatapos maglinis ng mga kulungan, maglinis ng bakod o sa loob ng babuyan, i-spray mo ng disinfectant upang lahat ng mga pathogenic na mikrobyo, maring fungi, bacteria o virus, mawawala. Okay? Susunod, anong gagawin natin? Yung mga pintuan ng mga babuyan, perimeter fence, bakod, doon sa entrada, kailangan maglagay ka ng footbath. Yan ang mga purpose ng disinfection. Makakatulong ito upang hindi magkaroon ng problema ng sakit ang iyong mga alagang baboy. Paano makakatulong pa? Lalo sa problema natin, COVID-19. Sinasabi natin, viral infection, walang 100% na pure. Parang gamot, walang 100% na pure. Parang bakuna. Kahit gumamit ka ng bakuna, sa 10 babakunahan mong baboy, meron diyang 10% ang hindi magkakaroon ng desired immune response o magkakaroon ng mataas na level na proteksyon. At pag mayroong umikot na problema na viral challenge ang hang cholera, African Swine Fever, o dahil wala namang bakuna ng African Swine Fever, halimbawa PRRS, maaari pa rin magkaroon ng problema, pero yung level ng sakit o karamdaman ng mga baboy mo ay hindi magiging malubha. Yan ang mga maitutulong ng disinfection at maingat ka sa biosecurity protocol. Ano pa ang pangkaraniwang tinatanong sa biosecurity disinfection? Pwede bang gamitin itong proseso na to sa iba't ibang lugar, hindi lamang sa mga farm animals o sa mga paghahayupan? Pwede. Kamukha nga ng problema ng ating bansa at ang ating pamahalaan ngayon at ang ating mga pamahalaan, yung COVID-19. It is a novel coronavirus, same family ng SARS, yung Severe Acute Respiratory Syndrome na tumama ilang taon na nakakaraan. Ang chemical disinfectant na ginagamit mo sa disinfection, pwede mong gamitin sa farm, pwede mo rin gamitin sa bahay, pwede mo rin gamitin sa mga ospital, sa mga tanggapan. Kamukha po nito ang Vivatec ng Porcham. Meron pong 10 ml na nakasashay, may 120 ml bottle, merong 1 litro. Hindi lamang po ito ginagamit sa ngayon. Sa katunayan, personal, sa aming bahay sa Bulacan, ito po ang ginagamit namin disinfectant pagkatapos ng maghapon, maglinis ng bahay, hapon, papunta ng gabi, pag malinis na ang kapaligiran, i-sprayan, applyan namin ng Vivatec disinfectant. Ano ang dilution rate nito? 1:400. Ang 10 ml na sachet, pwede mo gamitin sa 1 galon tubig. Okay? So, ang Vivatec ay hindi lamang gagamitin sa mga farm, pwede pong gamitin ito sa household o sa ating bahay, sa pang-araw-araw na tayo ay kailangan maglinis o magdisinfecta ng ating kapaligiran.
Anong purpose? Upang hindi dumami yung mikrobyo, lalo na yung pathogenic fungi, bacteria, viral, microorganism na maaaring magdala ng iba't ibang karamdaman, hindi lamang sa mga hayop, kundi sa mga karamdaman din ng tao. Yun ang iiwasan at yun ang maitutulong ng paggamit ng disinfectant. Saan pa pwede? Hospital. Maaari din gamitin ito sa bahay, sa loob ng bahay, sa mga banyo, kusina, garahe, sa mga loob ng sasakyan, sa labas ng sasakyan, tanggapan, sa mga opisina, sa mga warehouse o bodega, sa palengke, pwede, sa ospital, pwede, lalong-lalo na sa ospital, na araw-araw malaki ang pangangailangan nila ng disinfectant. Yung mga pangkaraniwan na pinagpupulungan ng mga tao, palengke, simbahan, barangay center, mga kainan, restaurant, importante ito upang bumaba ang level ng mga mikrobyo na maaaring magdulot ng iba't ibang karamdaman. Hindi lamang sa tao, kundi pati sa hayop, ganun din. Kaya importante na sa panahon ngayon, upang maiwasan ang malubhang karamdaman, kinakailangan araw-araw magdidisinfecta tayo. Meron nga kami tinatawag na advocacy namin ngayon sa panahon nitong COVID-19, community disinfection. Sa loob ng isang subdivision, sabay-sabay kayo maglinis ng inyong mga bahay at sabay-sabay kayo mag-spray ng disinfectant sa inyong mga kapaligiran. Ganon din sa buong condominium, halimbawa 5-story, 7-story, 10-story, bawat unit naglilinis at meron magko-conduct na disinfection sa buong building. Sa Maynila, nakita ko sa isang TV news, sa isang araw, walang tao. Sa maraming kalye sa Maynila, sinabayan ng local government ng Maynila na mag-spray o mag-fumigate, mag-disinfect ng mga iba't ibang lugar sa Maynila. Yun po ang tinatawag na community disinfection. Ang layunin nun ay upang mapababa ang level ng mga mikrobyo, lalo na ng mga pathogenic organisms, kamukha ng fungi, bacteria, at virus. Yan po ang malaking tulong at gamit ng mga chemical disinfectant. Partikular na gusto kong ikwento sa inyo, paano ginagamit ang Vivatech ng pork chunk. Meron kaming 10 ml sachet. Sa isang kahon na to, meron 24 na sachet. Ang isang sachet, 10 ml. Gugutingin ninyo, ilalagay ninyo sa isang galon na malinis na tubig. Okay? Meron din packaging 120 ml at merong 1 litro. Ang 1 litro ay pwede nyo nang ihalo sa 2 drum na malinis sa tubig. Dahil ang 1 drum, pangkaraniwan, 200 liters, so kalahating litro. So ang 1 litro, 2 drum na malinis sa tubig. At meron kaming packaging na 4 liters under the brand name ng Glutaquat. Okay? Kaya gusto ko lang idagdag na impormasyon, ano ba ang pagkakaiba ng cleaning, sanitizing, disinfecting, cleaning, alisin mo yung mga solid material, hugasan mo ng tubig, sasabunin mo, sanitizing yun. Nare-reduce ang populasyon ng mga pathogenic o mga mikrobyo na nagdudulot ng sakit. At panghuli, disinfecting, pag-apply nitong mga ganitong klase ng chemical disinfectant. Hindi yan 100% mawawala ang mga pathogenic bacteria, fungi at saka virus, ngunit sadyang mababawasan ang virus, ang bacteria at fungi. Sabi nga natin, sa diffusion rate na 1:400, may contact time na kailangan. Minimum na 10 minutes, maximum 30 minutes. Lilinisin, hugasan, sasabunin. Pag medyo natutuyo-tuyo na, doon mo i-apply ang disinfectant. Sa loob ng 10 to 30 minutes, lahat ng pathogenic organism doon kayang patayin ng malalakas na disinfectant, kamukha ng Vivatech at saka ng Glutaquat. Sana po, meron ako na ibahagi sa inyo. Baka maaari po may mga gusto magtanong online dito sa ating webinar.
huwag po kayong mag-atubiling magpadala ng inyong katanungan. Sasagutin po natin upang maging maliwanag ang ating paliwanagan tungkol sa biosecurity measures o protocol at disinfection. Wala po kasing 100% na puro kahit sa gamot, kahit sa bakuna, ganun din po sa disinfectant. Ang disinfectant po, ang pagkakaiba nito na panggamit sa bahay, pangkaraniwan meron po kayo yung mga detergent, soap o solution, meron kayong muriatic acid, meron kayong Lysol, meron kayong sodium hypochlorite o Clorox o Sunrox. Ito po, chemical disinfectant, mas matapang, mas matagal ninyong pakikinabangan at in the long run, economical. Mas mura po ito lalabas kesa po doon sa mga pangkaraniwang ginagamit ng ating mga may bahay sa ating sariling mga pamayanan o bahay o tanggapan. Doc, question. Unang tanong po, gaano po katagalan dapat ang contact time nito sa virus para maging effective, especially sa COVID-19 virus? Okay, may pag-aaral ang mga scientifico sa medisina for coronavirus, which is kapamilya ng SARS virus, 10 to 20 minutes ang contact time. Ibig sabihin, sa nilinis mong lugar na ito, inalis mo ang mga solid waste material, hinugasan mo ng tubig, sinabon mo, nilagyan mo ng kung ano-anong mga detergent, lagyan mo ng Clorox, Sunrox, babalawan mo ng gusto. Pag medyo natutuyo-tuyo, doon mo i-apply yung disinfectant na Vivatec. Sa loob ng 10 minuto, pinakamatagal 20 minutes, patay ang COVID virus dyan. Ganon din po yung mga iba't ibang virus. Kung ito'y gagamitin nyo sa babuyan, yung mga nagkukos ng African swine fever, hog cholera, sa manukan, yung nagkukos ng Newcastle disease, gumboro, mga bacterial infection, gano'n na rin pati sa avian influenza o Newcastle disease. Fungi, bacteria, virus po. Kaya pong patayin in 10 to 20 minutes contact time at the effective dilution rate of 1:400. Doc, next question. Gaano po kadalas dapat mag-disinfect sa bahay at sa paligid, tsaka sa mga kulungan po? Gaano kadalas dapat? Sa ating mga babuyan, dahil po sa banta ng African swine fever na nananatili pa sa maraming lugar sa buong Pilipinas, araw-araw po, pagkatapos yung maglinis ng kulungan ng baboy, mga bakod, kapaligiran, mga pasilyo ng babuyan, araw-araw po, isprayan ninyo ng disinfectant. Pwede rin po kayo mag-aerial disinfection, yung maliliit na mist, i-spray ninyo sa ere upang dahan-dahan babaksak papunta sa mga hayop at sa loob ng kulungan. Kahit po merong manok, may baboy, may aso, may hayop, even in the presence of animals, safe po ang Vivatec. Pag ginamit nyo naman sa bahay, linisin nyo mabuti ang banyo, linisin mabuti ang kusina, pagkatapos magluto, gisingin ang mga linisin ang mga dining room, pagkatapos kumain, pwede nyong applyan ng disinfectant, spray o mop, pwede yan. Kami po sa bahay, pangkaraniwan, pagdating ng hapon, pagkatapos ng mananghalian, magpapahinga, maglilinis ang buong bahay, ang pinakahuli, disinfection, hanggang sa gabi na yon, hanggang kinabukasan. Kung maaari po, araw-araw po, naglilinis kami, araw-araw po, nagdidisinfect kami ng bahay. Sa mga tanggapan, maaari 1, 2, 3 beses sa loob ng 1 linggo, pero dahil po sa banta ng COVID-19 virus, mas maganda po, mas madalas, upang hindi tumaas ang level na magkaroon ng pathogenic organisms na maaari maging dulot ng karamdaman, hindi lang namang ng hayop, kundi pati ng tao. Baka meron po katanungan sa mga nakikinig dyan. Meron pa? Sige po. Apo. Ano pong ibig sabihin ng Glutaquat at Vivatec? Safe po ba ito sa hayop at tao? Opo. Ang Vivatec po, ang brand name, ang laman po ng Vivatec, kombinasyon po ng
malalakas na chemical disinfectant na glutaraldehyde at benzalkonium chloride. Meron po synergistic effect o potency pag pinagsama mo ang dalawang chemical disinfectant, glutaraldehyde plus benzalkonium chloride. Ang aming pong produkto, meron po kasamang potentiator at stabilizer na mas lalo pong nagpapabilis ng pagpatay ng mikrobyo sa loob lamang ng 5 minuto hanggang 30 minutes. Lahat depende po sa dilution rate, sa level ng mikrobyo sa kapaligiran o sa baksik ng virus na nandiyan sa inyong mga kapaligiran, kung pigiri ka, kung poultry o sa kabahayan dahil sa COVID-19 na ayaw natin pumasok sa ating mga tahanan, maaari pong magbigay ng malakas na proteksyon para patayin ang virus sa inyong kapaligiran. Next question, Sige Doc. po. Ano po ang dilution rate pag ginamit pang mist sa loob ng opisina? Tama, maganda pong tanong. Ganyan din po ang ginawa ko sa loob ng aming sasakyan. Kung ang standard po for general infection, kay poultry, piggery, sa bahay, sa opisina, sa mga bodega, 1:400. Kung pang-aerial disinfection nyo, 1:600. Meaning, ang isang sachet na 10 ml, ihahalo nyo sa 6 na litro ng malamig, malinis na tubig. Malinis na tubig. Lagay nyo sa sprayer, pwede nyo pang-spray sa area. Huwag lang pong iiwasan nyo na pupunta sa pagkain at kakainin nyo ang pagkain. Lahat po ng chemical disinfectant is for external use only. Hindi po pwede po itong ilapit sa pagkain. Sa katunayan, ang label ng mga iba't ibang disinfectant, keep from reach, out of reach ng children. Ibig sabihin, huwag niyo po kung saan inilalagay, kailangan malayo sa mga bata, malayo sa mga pagkain, pero ito po ay safe kung sa inyong kapaligiran, kahit na pang-spray po ninyo sa hangin o sa ere. Yung tinatawag po nating aerial disinfection. Doc, next question. Sige po. Safe po ba ito sa tao, especially sa mga bata? Tama po. Sa dilution rate po ng 1:400 o 600, safe po ito. Kaya huwag po kayong mag-atubiling gumamit ng Vivatech disinfectant natin sa mga kabahayan, sa mga opisina, sa mga sasakyan, sa mga tanggapan, lalo-lalo na sa ospital na nangangailangan ng iba't ibang klase at maraming quantity ng disinfectant. And then, next question, Doc, is pwede po bang gamitin ito pang hand wash? Opo. Sa katunayan po, dahil chemical disinfectant po ito, meron pong iba't ibang posibleng reaksyon. Meron pong tao, kahit na Solrox lang, muriatic, sigurado irritating sa balat, minsan yung iba, Lysol. Depende po. Kaya po, kung ako sa inyo, gamitin niyo pong dilution rate, 1:600 kung talagang gusto ninyo at kinakailangan yung gamitin sa hand washing. Pero, maganda rin po na gamitin po ninyo yung mga hand sanitizer, alcohol, o kaya dinilit na betadine. Yan po, ang tawag po dyan, antiseptic. Nililinis po ang inyong balat o ang mga harapan ninyong lamesa o yung ginagamit ninyong mga iba't ibang instrumento sa mga dental clinic, sa mga medical clinic, ganun po. Pero kung panlinis lamang po ninyo ng kamay ninyo, kunyari naglinis kayo, nagkabuhat kayo ng mga basura sa basurahan o kung ano, maaari po ninyong panghugas yan upang mamamatay lahat ng mikrobyo sa inyong kamay. Ingatan nyo lang po na kung meron kayong konting parang sensitive kayo sa mga chemical disinfectant, hindi po advisable. Gumamit na lang po kayo ng sabon o kaya mga hand sanitizer o kaya alcohol. Last question, Sige Doc. po. Ngayon po, saan po kaya makakabili ng Vivatech o kaya Glutaquat po? Ang Vivatech po ay available po sa mga una naming mga kliyente
sa mga agrivet, water supply, meron na rin po sa mga grocery o sa aming tanggapan o sa mga tindahan na nakakaalam po ng aming produkto na Vivatech. Huwag po kayong magkatubili na humanap sa mga iba't ibang tindahan malapit sa inyo. Hindi nyo masabi, baka meron pong magdala o magbenta ng Vivatech sa mga sari-sari store, sa mga grocery o convenience store, dahil ito po ay safe gamitin kahit for household and domestic use. Pero kung kinakailangan nyo po dumirekta o gusto nyo po bumili sa aming kumpanya, maaari po kayong tumawag sa aming tanggapan. Itong araw ng mga darating ng linggong ito, meron po namang magbibigay sa inyo ng presyo at kung paano nyo pang makukuha at magagamit ang aming Vivatech. Sige po, maraming salamat sa inyo lahat. Ito po'y umpisa lamang na maraming mga pagkakataon na maaari po kami magbahagi ng iba't ibang impormasyon at kaalaman sa pag-aalaga ng baboy, pag-aalaga ng manok, pag-aalaga po ng inyong mga alagang aso, pusa. Ganun din po yung mga farm animals ninyo, kamukha ng kambing, tupa, kalabaw, baka. Marami pong produkto ang East Asia Vet. Meron po kami mga wound spray, meron po kami bakuna ng hemorrhagic septicemia vaccine, at meron po kami maraming packaging ng Vivatech at Glutaquat na kailangan ng maraming piggery, poultry o kennel ng ating mga alagang aso upang maiwasan o mapuksa natin ang iba't ibang karamdaman na maaaring maging problema ng inyong mga alagang baboy, manok, aso. Ganon din po sa pag-aalaga ng inyong mga pamilya at sarili sa inyong mga bahay, tanggapan at sasakyan, o mga bodega, lalo-lalo na sa mga ospital, ang paggamit ng chemical disinfectant. Ang brand name po Vivatech, available 10 ml sachet, 120 ml bottle, 1 liter, at yung 4 liters namin in the name po ng brand na Glutaquat. Aangihan po namin kayo sa mga susunod na pagkakataon. Ang tabayanan lang po ninyo ang abiso ng PorkChamp o ng Pig Academy. Sa lahat po ng online na nakikinig, maraming salamat. Muli, ako po si Dr. Rolly Carnacion Jr., Managing Director ng East Asia Veterinary Products, ang inyong ka-PorkChamp. Nagpapabili po hanggang sa susunod na ating pakikita. Maraming salamat. Magandang hapon po sa inyo lahat.